stripped away, and I simply come, Pagpalang umaga po ulit sa ating lahat. longing just to breathe Tayo ay something dadako sa that's ating daily devotion that dito will sa ating bless God's your Morning. heart. At sa araw pong ito, ngayon po ay I'll araw bring you more Friday. than a song, At for a song December is 19, not what you 2025. have 6 days na lang. Christmas Day na. At po, sa You ating search much pag-uusapan deeper ay tayo within po ay dadako sa through the talata way things mula are. sa Luke 1 verse 35. At pag-uusapan po natin ang bahagi ito ng kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. At dito po sa ating pag-uusapan ay ito po ay pamagitan natin the Holy Spirit's power and the word of holiness. At muli sa ating pagtalakay dito sa ating God's Morning, tayo po ay sasamahan ng aking partner upang tayo ay pangunahan sa pagbabasa ng talatang ito. At tayo po ay pangunahan sa panalangin. God's morning mga kapatid. Hallelujah, Lord. Tayo po ay babasa sa Lucas 1 verse 35. Sumagot ang anghel sa iyo ang Espiritu Santo at papasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa umagang pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po sa proteksyon at kalakasan ng katawan ng ibigay at sa aming mapag-aaralan ngayong umagang ito, Panginoon. Nawa ito ay aming mabaon sa aming maghapong gagawin, Panginoon, at maisa pamuhay mo. At may bahagi din sa inyo. Pangunahan po ang buhay namin, Panginoon. Ang bawat isa sa amin, ito po mag-guide kung ano ang tamang gawin sa mga sitwasyon na ang kakaharapin ngayong maghapon ito. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming pinapanalangin. Sa pangalan ng iyong anak ni Jesus. Amen. Salamat po. At sa gabi ito, sa umagang ito, tayo po ay napagpala ng ating Panginoon. Tayo ay pagkalooban ng salitang ito na atin pong matututunan at balik tarawan upang tingnan natin ang kabutihan ng ating Panginoon. Lalo sa ating title ngayon is the Holy Spirit's power and the word of holiness. At sa Amplified Version, sinabi doon is the angel replied to her, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Ano nga ba itong overshadow na ito? Like a cloud, for the reason that the holy, it means the pure, sinless, child shall be called the Son of God. At sa ating bahaging ito ay nagpapatungkol sa mga nauna na rin nating mga talatang pinag-aralan. At ngayon ay ating tutunghayan. Kaya nga kung dito sa ating kung ang buhay natin ngayon ay feeling natin na parang wala tayong silbi o malabo ang mga future na ating kinaharap ngayon, ay dito po nagpapakita ito ng isang katugunan sa ating mga nangyayari sa ating buhay. Na katulad ni Mary, ay ganun din ang pakiramdam niya by that time. Pero dahil tumugon siya at sumagot siya sa ng ating Panginoon, ay panawagan ng Panginoon, ay sabi nga ay hindi siya nagkamali. At ganun din sa atin ngayon, kung tayo ay tutugon sa panawagan ng ating Panginoon Diyos, ay maaring ito ay maging bahagi ka ng pagbabago ng kasaysayan o ng mundo nito. Kaya nga,
ang pagsunod natin sa Panginoon Diyos ay hindi pagkakamali. Dahil ang Diyos ay handang gumamit sa atin para sa mga bagay hindi natin naunawaan o nakikita. Si Mary ay isang simpleng dalaga na nasa, sabi nga, is the line of David, no, ng ating Haring David. Pero sabi nga, siya ay taga Nazaret, isang lugar na hindi kasi nung pinapansin. Parang sinasabi nga ay hindi mo akalain, no, na pagmumulan ng lahi ng ating Panginoong Kristo. Isang lugar na sabi nga ay baliwala. Kaya nga po sa ating talatang ito, ay nagpapatungkol doon, no, sa yugto na yun, no. Ano nga ba ito? Sino nga ba ito? Si Mary. No, sabi ito sa John 1, verse 46, may mabuti bang maaaring magmula sa Nazaret? Tanong ni Nathaniel. Sumagot si Felipe, halika't tingnan mo, sabi niya doon sa verse 46 ng John 1. Bigla lang may anghel na sumulpot sa harap niya at sabi nga ay sabay balita na magiging ina siya, no, ng Son of the Most High. Doon sa Luke 1 verse 32 na sinabi doon sa ating talata ngayon, tunghayan po natin yon. Ang sabi po doon sa Luke 1 verse 32 ay ito, ang sabi po doon sa yugtong ito ng pag-uusap ni Mary, siya'y sabi doon ay siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ang kausap po niya dito ay ang ating si Anghel Gabriel, at ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang David upang maghari sa angkan. At syempre, ay nagtaka siya. Nagtaka si Mary. Paano ito mangyayari? Virgin pa ako. Sa sumunod na bahagi po doon sa verse 34, yun po yung naging yugto doon. Sige, basahin po natin yun doon sa verse 34. Akit lang tayo ng konti. Paano po mangyayari ito kayong ako'y virgin? Yun, diba? Tanong ni Maria. Yeah, isang tanong na yun. Dito pumasok, no, yung anghel, no, doon sa ating tinatalakay ngayon sa verse 35. Para ipaliwanag ang pinaka masasabi natin hindi ka panipaniwalang pangyayari. It's a mind-blowing, sabi nga, ng mystery sa history ng humankind, so ng tao, ang virgin birth na ating Panginoong Jesus. Pero hindi lang ito kwento ng milagro. Ito ay blueprint ng salvation o plano ng ating Panginoong Diyos. Di ba nabanggit din yan doon sa Isaiah 7 verse 14? Sige, pagkahan po natin. Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Immanuel. Imagine natin, 1,000 years ago, na-prophecy na ng Panginoon at ibinigay ng Panginoon Diyos ang kaganapan ito. Kaya nga po, dito ay pinapakita po sa atin dito na hindi lang ito kwento ng milagro. Ito ay isang blueprint ng salvation ng ating Panginoon Diyos. Sa Jewish culture, ang pagiging Son of God ay titulo para sa isang Messiah. Tunghayan po natin yon. Nung haba ibig sabihin nitong Messiah na ito. Psalm 2 verse 7. Ipahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh, ikaw ang aking anak, mula ngayon ako ang iyo. Yan po yun. Ibig sabihin po noon na ito ay, sabi nga ay, maghahari mula sa lahing pinili, no? Ang si Haring David. Kaya nga sa ating Panginoong Jesus ay kakaiba, no? Hindi siya isang tao lang, kundi literal din siyang Diyos na nagkatawang tao. Sabi nga doon, di ba sa John 1 verse 1, tapos talon tayo sa verse 14.
Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang Diyos ay ang salita. At ang salita ay ang Diyos. Verse 4. Ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na Kanya bilang isang anak ng Ama. Siya ay pospos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Amen. Yan po yan. Ang term dito, ang sinasabi dito is yung overshadow. In a Greek word ay sinasabi dito is epes yasel. Ibig sabihin po nun ay ito po ay yung overshadow na ginamit ng Panginoon noong panahon ng pagsagip ng ating Panginoon Diyos sa Israel sa pang-aalipin o ng Ehipto. No? Sabi dun sa Exodus 40 verse 34. No? Nang magawa ang toldang tipa na nabalot ito ng ulap at napuno ng kalwalhatian niya. Yun po, yung tabernacle. Nagpapatungkol po na kung saan sa tabernacle ay doon po nararanasan ang presensya ng Diyos. At doon din po ginagawa ang pag-aalay na ang nakikita natin ay ibig sabihin po nito sa ating kapanahunan ngayon ay si Jesus ang bagong tabernacle. Ang laman niya ay piniling tahanan ng ating Panginoon Diyos sa mundo ito. Kung tinanggap natin ang ating Panginoon sa Kristo, kaya po nanangahan ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga sabi ni Dr. ni John Pfeiffer, ni Dr. John Pfeiffer, sabi po niya doon, ang pagkapanganak sa ating Panginoong Jesus ay hindi lang isang miracle para magulat tayo. No? Ito ang pagpasok ng eternal God sa human history para tubusin tayo. Kaya nga nung tinanggap natin siya bilang ating Panginoong Kristo, nanahan siya sa buhay natin. At yung Holy Spirit, ang divine DNA dito, ang ating Panginoong Jesus. Kaya nga po, 100% siyang tao dahil kay Mary at 100% siyang Diyos sa power ng Holy Spirit. Kaya siya lang ang holy, walang kasalanan. At qualified siyang maging perfect sacrifice para sa atin. Tukayan po natin yun, Hebrews 4 verse 15. At ang ating pinakapinunong pari, ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad dati tinukso siya sa lahat ng paraan. Subalit kailanman hindi siya nagkasala. Amen. Bagamat siyang tinukso, hindi pa rin siya nagkasala. Kaya nga dito po sa ating talakay ngayon, tinatalakay ngayon, dito sa Luke 1, ito po yung nagpapakita ng pag-uusap ni Mary at ng anghel para sabihin ng na siya ay magdadala ng isang Mesaya. Subalit sabi nga ay hindi lang isang ordinaryong birhen. Sabi nga full of grace. No? Sa balikan lang natin yung Luke 1 verse 20. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasa iyo ang Panginoon." Amen. So dito, mula sa isang babae na mula sa Nazareth, na isang lugar na hindi kasinong kinikilala, isang babae na hindi kasinong popular, ay ginamit ng Panginoon Diyos. Isang ordinaryong birhen, pero nagkaroon ng malaking role sa plano ng Diyos. At maaaring sa buhay natin ngayon, maaaring may pinapagawa ang Diyos sa buhay natin. Kaya nga dito sa verse 35, ang anghel na nag-explain kung paano mangyayari ang posible. Ang virgin birth nito ay siyang nagpapatungkol din sa atin ngayon. Kung pagtuunan natin yung pansin. Sabi dito sa first na talata, the Holy Spirit will come upon you. Holy Spirit, ito yung sinasabing power ng ating Panginoon Diyos in action. Ito po yung pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Para kang nag-plug ng sakit na galing sa langit, na para kumuha din ng kuryente, o ng anumang source
ng makalangit. Walang human effort dito. No, sabi nga si Mary ay hindi kayang gawin ito sa sarili niya. Dahil siya ay tao na. Ganun din ito sa atin, isis ko po. Kapag tinawag tayo ng ating Panginoon Diyos sa isang misyon, hindi natin kaya ng sarili ng lakas natin ito. Kailangan po natin ng power from the Holy Spirit. Sabi nga sa atin, di ba, ng Acts 1 verse 8? Acts 1 verse 8. You're such a perfect Father. I worship you forever. Holy, you are Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan bababa sa inyo ng Espiritu at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Yan po yung pangako ng Diyos. Dahil tayo, ang saksi ng Diyos, hindi lang sa lugar na kung saan yan nandun ang mundo, kundi sa buong daigdig. Kaya sabi ng isang theologian, ni R.C. Sproul, sabi niya doon, ang Holy Spirit ang divine agent ng lahat ng supernatural na gawain ng ating Panginoon Diyos. Siya ang gumagawa para mangyari ang hindi natin kayang ma-explain. Kaya nga po itong buhay natin ay nakaayon doon sa Banal Espiritu. Sabi nga ito yung divinity. Kaya kumikilos ang Diyos o magitan ng Holy Father o the Abba Father, the Lord Jesus Christ, and the Holy Spirit. That is the Trinity of the power of God. Na makikita natin na siya kumikilos sa buhay natin. Nakasakasama natin. He is the omniscient, omnipotent, and omnipresent. He is all power. He is everywhere. And He knows everything. At dito, nagpapakita doon sa sumunod, sa ikalawang bahagi ng talata natin na sinabi doon is the power of the Most High will overshadow you. Sabi doon, ano nga ba itong overshadow? At katulad na ating title ngayon, parang cloud sa Exodus 40:34. Diba? Yun yung binasa natin kanina. Nung nagawa ang tabernacle, ito ay bumaba ang ulap at ang presensya ng Diyos ay nandun. Natanda ng presensya ng ating Panginoon Diyos. Kay Mary, literal na dumating ang ating Panginoon Diyos sa katao at sa katauhan ng ating Panginoon sa Kristo. Kaya nga, application natin sa ating buhay. Aring iniisip natin, si Mary, naranasan niya kung sa kanyang sinapupunan, kung sino ang Panginoon Diyos, nagmula sa kanya. Ating internalize, siguro, hindi man ako naging pakiramdam pag pinagbubuntis mo sa bata. Doon pa lang ako nakikita na ano mo na yung ugali niya, or bilang isang sanggol, o kaya pa whatsoever. So, doon naranasan niya bilang isang ina kung sino ating Panginoon Diyos. At katulad ng sinasabi ng Panginoon, ang babae ito ang aapak sa ahas. Katulad din ito, may pinaranas sa atin. Nang pumasok ang tukso sa yuman sa katauhan, katulad ng topic namin kagabi sa Genesis chapter 5. Ganun din ang ginawa ng ating Panginoon Diyos bilang isang second like Adam. Sabi nga, this is the overshadow. Kaya kapag tayo ay na-overshadow ng ating Panginoon Diyos o yung presensya niya ay nasa atin, nagkakaroon tayo ng protection, purpose, at purity. Kaya nga, yun ang nakakamit natin. Bakit yung mga tao nagbabible study? Bakit yung mga tao nagsasama-sama natin ng Sunday service? Bakit yung mga tao nagbabasa ng Biblia? Sama-sama nila pinag-uusapan ng Panginoon Diyos. That is because of the protection, purpose, at purity ng ating Panginoon Diyos. Kahit minsan natatakot tayo, nagugulahan. Like Mary, di ba? Nagugulahan din siya. At ang presence ng ating Panginoon Diyos ang siyang magpapalakas sa atin. Doon sa ikatlong bahagi, sabi doon is the Holy Child shall be called the Son of God. Bakit holy? Kasi ang ating Panginoon Jesus walang kasalanan. Hindi contaminated ng sinful nature ni Adam. Sabi nga doon, di ba, sa Romans 5 verse 12? Romans
5 verse 12. We've transformed by this one thing, to know you. Ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil ang lahat ay nagkasala. Amen. Yan po yan. At ang ating Panginoon Kristo ang bagong Adam na nagdala ng kaligtasan. Parang sinasabi natin, no, sa science, ang DNA ng isang bata is 50% mula sa nanay at 50% mula sa tatay. Pero kakaiba ang ating Panginoon Jesus dahil wala siyang human father. Kaya ang kanyang DNA, kaya nasasabi natin, paano naging tao ang Diyos? Yung tao lang siya. Paano naging Diyos din siya? Posible yun. Yes, tama. Posible yun. Pero naging posible sa ating Panginoon Diyos. Why? Kasi nga, diba sa explanation natin sa science, 50% ng DNA mula sa nanay at 50% ng DNA mula sa tatay. Pero sa ating Panginoon Diyos, walang human father. Kaya ang kanyang DNA ay 100% human, primary, at 100% divine, galing sa Holy Spirit. Kaya siya isandang porsyentong tao at 100% Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay hindi na-contaminate ng sinful nature ni Adam. Tulad ng binasa natin dito sa Romans 5 verse 12. Kasi ang kanyang genetic blueprint ay galing mismo sa Diyos, hindi sa tao. Para siyang bagong species ng humanity. Hindi sakop ng curse ng kasalanan. Parang software, update, na walang virus. Si Adam is version 1.0, no? May bug o may kasalanan. Pero ating Panginoong Jesus is version 2.0, no? Perfected, walang error. Sa biology, ang virgin birth o yung tinatawag po natin na parthenogenesis, no, ay posible sa ilang hayop. Example, shark, bees, no, sila. Pero hindi sa human. Kailangan po natin ng sperm cell at ng egg cell para magkaroon ng chromosomes at magkaroon ng 23 pairs para mabuo ang isang tao. Pero kay Mary, God bypass science. Gawa ng Holy Spirit. Nagkaroon siya ng pregnancy without male DNA. Ito ay supernatural. Hindi kaya explain ng biology. Kaya nga, holy, banal, ang ating Panginoong Jesus, siya lang ang tao natatangi na hindi produkto ng kasalanan. Sabi nga sa atin sa 1 Peter chapter 1 verse 19. Kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siya ay korderong walang batik at kapintasan. Si Adam, ang unang tao, ay sumuway sa Diyos. At sabi nga itong pagsuway ng ating ni Adam ay nagbigay ito ng isang kasalanan na hanggang sa ngayon ay sabi nga ay namahalan natin, no? At dito po ang unang tao ay pumasok o sabi nga ay nagkaroon ng spiritual DNA ng kasalanan sa lahi ng tao, no? At kung babasahin po natin yung buong chapter ng Genesis chapter 3, makikita po natin doon hanggang sa mga minanang kasalanan. Kaya mapapansin natin that is the curse, no? Doon ito yung curse na makikita natin nung wala pa si Kristo sa buhay natin. Nakita natin parang repetitional na para sabihin natin yung nangyayari. Ano po ba yung mga kasama ng curse? Halimbawa, nangyari sa nanay mo o nangyari sa lolo mo o kalololohan mo, tapos nangyari din sa'yo, no? Parang sabi nga ay yan yung spiritual curse. Kasi doon mo makikita na wala si Kristo sa isang pamilya. Kasi paulit-ulit na nangyayari. It's a repetitional na kasalanan. It's a cycle.
Kaya nga po, kinakailangan ng ating Panginoong Sus na siyang nagwawasak ng cycle na yun. At siya po ang bagong Adam, ang ating Panginoong Sus. Binaligtad niya o winasak niya ang curse na ito. Sa halip na magmana tayo ng kasalanan, binigyan ng ating Panginoong Diyos tayo ng spiritual gene therapy na sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay, nandun ang pagwasak sa curse nito. Sabi nga sa atin, di ba, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 22, Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Amen. Kaya nga po, ganun kabanal ang pagtanggap natin sa ating Panginoon sa Kristo. Na sa ngayon, napakarami pa pong, sabi nga ay, hindi kumikilala sa Panginoon Diyos. Kapatid, hindi sinasalungat ng science ang faith nito. Sa halip, ipinapakita po nito, ang virgin birth ay himala. Hindi kayang i-replicate ng human knowledge. At ang pagiging holy ng ating Panginoong Sus ay hindi lang tungkol sa kanyang moral perfection. Ito ay proof na siya ang Diyos na nagkatawang tao, na may kapangyarihan baguhin ang mismong kalikasan ng sangkatauhan. Sabi nga po, Son of God. Yan po yung divine identity. Si Jesus ay hindi lang anak ni Maria. Siya rin ang Diyos na nagpatawang tao. Na binasa natin kanina doon sa John 1. O John chapter 1 verse 14. Dito pinapakita po na ang salvation ay hindi galing sa tao, kundi regalo ng langit. Kung tayo ay piling natin, we are stuck sa genetic curse ng pamilya natin. Addiction, brokenness, at marami pang kasalanan na nakikita natin. Tandaan po natin, ang ating Panginoong Hesus ang game changer. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya, binibigyan tayo ng new DNA sa Espiritu. Diba? Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 17, 17. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Amen. Hindi kailangan ng science para patunayan ang Diyos. Pero ang science ay nagpapaalala na ang Diyos ay mas malaki kaysa sa lahat ng limitations natin. Tandaan po natin, God uses ordinary people para magkaroon po ng extraordinary plans sa buhay natin. Maaaring tayo, yung ordinary people naman. At si Mary, bilang Nazareta, na sinasabi nga doon, pinasa natin kanina sa 1 John 1:46, na isang simpleng bayan, isang simpleng mamamayan, pero ginamit siya para iluwal ang ating Panginoong Jesucristo. Same sa atin. Hindi kailangan perfect tayo o mayaman. Kailangan lang po natin, isuko natin ang buhay natin ito sa Holy Spirit. Tandaan po natin, ang kabanalan ay galing sa ating Panginoong Diyos. Hindi sa sarili natin. Si Jesus lang ang banal. O sabihin natin, sinless. Pero kapag nanampalataya tayo sa ating Panginoong Diyos, bibigyan niya tayo ng holiness sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sabi nga sa atin ng 2 Corinthians 5 verse 21. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin ito'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Amen. Sa ating pag-oo, pag-yes, pag-amen sa ating Panginoong Diyos, pwede magsimula ang miracles sa pamilya natin, sa trabaho natin, maging sa relationship natin. Dahil siya yung Diyos na siyang kasama natin. At ang Luke 1:35 na ito ay reminder na ang imposible ay posible kapag tayo po ay nagpasako sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. At siya ang gagawin natin at maghahari sa buhay natin.
Kaya kahit piling natin wala tayong kakayahan, gaya ni Mary, piling natin magtiwala. Ang Diyos ay hindi kailanman maaring magkamali sa pagpili sa atin. Ang kailangan lang natin ay sumagot. Tumugon. Sabi nga doon ng Luke 1 verse 38, "Let it be to me according to your word." Mangyari ito ayon sa iyong kalooban. Basahin po natin yan sa MBB version naman. Sumagot sa Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi," pagkatapos umalis na ang anghel. Amen. Sabi nga, ako'y alipin ng Panginoon. Hindi siya Diyos. Kundi, siya'y katulad lang din natin. Alipin natin, Panginoon Diyos. Kaya wala tayong dapat sambahin, kundi ang Diyos Ama, Diyos Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Purihin natin, Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon naman tayo po idadako sa Wednesday's Reflection. God's morning muli, mga kapatid. At ito naman po ang aking reflection ngayong umaga ito. Bawat pagbabasa po natin ng talatang ito ay nagdudulot sa atin ng bagong paningin, pagtingin sa kung paano hawakan ng Diyos ang buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Noong una, akala natin ito ay espesyal na pagpapala lamang para kay Maria. Ngunit ngayon, naintindihan na natin ito sa isang mensahe para sa atin at para sa lahat ng mga nananampalataya. Ang salitang banal po ay ang salitang banal na espiritu ay darating sa iyo at nagpapaalala na hindi tayo kailanman nag-iisa sa ating hamon at biyaya. Mayroong isang presensyang umiiral na handang gabayan, palakasin at linisin tayo. Ang bahaging kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ay liliman tayo, ay lalong makahulugan para sa atin upang maramdaman nating mahina tayo. Minsan natatakot tayong harapin ang mga problema o gawing tila labis sa ating kakayahan. Ngunit ito pong ating napag-aralan ito po ay nagpapalakas ng loob sa atin na huwag umasa sa sarili nating lakas, kundi ituon natin ang ating presensya, ang ating lakas sa ating Panginoon. Kung ano po ang purpose ng ating Panginoon sa atin, sapagkat siya po ang mas nakakaalam kung ano ang dapat nating gawin. Kaya ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Huwag po tayong matigas ang ulo pag po sinabi ng Panginoon, ito ang nararapat sa iyo, pero ini-ignore mo ang ginagawa mo, sarili mong kakayahan, sa sarili mong lakas, kaya ang nangyayari, napapahama ka. Kagaya po ni Maria, kung ano man po yung itinakda ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na maging tayo, sapagkat doon po, yun po ang magiging, doon natin makikita kung ano ang purpose ng ating Panginoon, bakit tayo naandito sa mundong ito, bakit tayo nabubuhay dito sa lupang ito, sapagkat tayo po ay nilalang ng ating Panginoon na may kanya-kanyang purpose, may kanya-kanyang pagkatao. Kaya kung hindi po naka-align sa ating Panginoon, ang ating mga ginagawa, ang ating mga desisyon, ating mga sinasabi o kaya ang ating mga kaalaman, ay maliligaw po tayo. Hindi po tayo mamumuhay sa presensya ng ating Panginoon. Tayo po ay namumuhay sa presensya ng mundong ito. Tayo po ay nilalang ng ating Panginoon upang tayo ay mag-ani ng kanyang mga itinanim. Kaya po tayo ay tinaniman ng ating Panginoon ng kanyang mga salita, nang sa ganon ito ay magbunga sa pamamagitan ng Espiritu Santo at maibahagi din natin sa iba, at marami po ang maligtas kagaya sa lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon. Kaya maging kagaya po tayo ni Mary na tinanggap kung ano yung niloob ng ating Panginoon. Sabi nga po doon sa huling
verse na sinabi natin, mangyari nawa ang kaloob mo na ipinagkaloob sa akin. Kung ang iyong plano na ipinagkaloob sa akin. So, ganun din po dapat tayo na i-surrender natin sa Panginoon ang puso natin, ang buhay natin, sapagkat ang Panginoon po ang mag-a-align at ang Panginoon din po ang magtutuwid kung ano man yung kamalian na ginagawa natin dito sa mundong ito. At siya din po ang magmamaneho ng buhay natin. At nang sa ganoon, makikita po natin, mararamdaman natin ang presensya ipinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. Yung joy, yung peace na hinahanap natin ay matatagpuan natin sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia, Bible study, lahat po ng gawain ng Panginoon, i-align po natin ang buhay natin. At makikita po natin ang purpose natin dito sa mundo ito. So yun lang po, maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. Okay, purihin natin po ng Diyos. Salamat po sa Wednesday's Reflection. Okay, so yan po. At ngayon naman tayo dadako sa ating mga kapatid online, no? At pinangunahan po tayo ay dito sa ating comment section, no? Batay dito, ating kasama ang aming kumare. Yan. Batiin na natin ang Azucena Tanya family. Ayan. Sa pangunguna po ni Kumaring Carmelin. No? Siyempre, pagbati rin natin sa kay Brother Arthur at sa mga bata, kay Pao, kay Julie. At siyempre kay Tyron and Janessa sa aming ayan po sa Carmelite. At kasama rin po natin binabati. Siyempre, ang sumunod po ay ang Family Andal at Ilaga. Dito pa rin po sa San Pablo. Kasama po natin sa pangunguna ni Pastor Ape at pagbati natin kay Sister Malu Andal at sa kanyang anak. Ganun din kay Mark and at kay Michelle, no, at sa kanilang mga anak. At siyempre kay Abby, no. Isang mapagpalang umaga. From Israel naman, ay kasama muli natin ating kapatid si Sister Maria Pe, no? Ang may bahay ng ating kapatid na si Brother Ian, no? Artiliaga. Pagbati natin mula po sa diyan sa Israel at sa iyong pamilya dito sa Pilipinas, no? Ay pagbati sa Alejandrino Artiliaga family at sa inyong dalawang naggagandahang mga anak na pinagpala ng ating Panginoon Diyos. Yan, at kasama rin po natin, siyempre, kung nandiyan si Maria Pe, nandiyan ang biyanan, no? Si Nay Marta, dyan po sa Bulaking Chao, no? Kasama natin. Ayan, isang pagpapala, no? Na kasama natin dyan sa church natin, dyan sa Bulaking Chao. Kasama po natin si Nay Marta at pagbati natin sa kanyang buong pamilya, no? Ayan. At from Bay Laguna, no, kasama rin po natin ang aming sister, no, kapatid, no, kapamilya, ang Biray Perez family. Pagbati natin mula sa pamilya ng ating kapatid si Sister Grace, ano, kasama natin yan. At siyempre pagbati rin natin kay Brother Mike, siyempre, at kay Nico, kay Carl, at kay Ellie, at syempre sa ating mga akit kay Dayan, ganun din, at syempre sa ating mga kiddos, no? Yan, kay Dion, at aking inaanak, kay Butchay, no? Yan. At yan, dako naman po tayo. Muli, balik tayo sa San Pablo. Kasama rin natin muli si ang Nunoso family sa pangunguna ni Ate Nela. At pagbati natin sa Nunoso family, dyan, kay Kuya Tony, siyempre kay T, kay Tiff, at kay Aloha, at sa mga ako. Yan. At siyempre, kasama rin po natin ang Kuya Chris at Tilyaga. Yan, sa mapagpalang umaga po, Kuya Chris. Yan, isang kagalahan. Yan, at lagi natin yung kasama. At pagbati natin at kalakasan sa iyo, Kuya. Yan, at dyan sa Bulaking Chao. Yan, at kasama rin natin, siyempre, ang magandang nanay. Yan, ang nanay Corazon.
Yan, pagbati mula sa um, buong pamilya ng Itgano Mercado family. At kasama rin natin si Bernard Castillo Mandigma, yan, sa Cavite at Candelaria. Yan, pagbati sa buong pamilya, no, at sa iyong mga anak. At yan, kasama rin po natin ating Nanay Remy Alinea. Kasama natin kagabi. Tapos kanina, meron silang Don't Watch. Ngayon, ay kasama pa rin natin dito sa ating God's Morning. No? Purihin ang ating Panginoon Diyos na Remy sa buhay ninyo. Talagang punong-puno ng pagpapala na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. At from USA, lagi rin natin itong kasama. No? Palangin pa. No, from the start, nung nagsimula ang Purpose Build Life, no, kasama na natin ito from United States, no, sa Washington, Seattle, no, kasama natin ang Dow family, yan, at kasama po natin sa panguna po yan, Nurse Abby, no, yung Nurse Abigail, at isang mapagpalang umaga sa ating lahat yan. At from Kapas Tarlac, kasama rin ulit natin, no, ang asawa ng aking partner, si Apong Tina, no, at pagbati mula sa dito sa amin, yan, at sa inyong buong pamilya, din sa asawa ng aking partner, si Architect Arnel, yan, sa ECMS Construction, yan, ay kasama rin natin, no, ang kanyang may bahay, si Ate Tina Capadosa, yan, at from Villa Escudero naman, kasama po natin si Nay Winnie Patual, no? Diyan, kasama natin from Villa Escudero, si Nay Winnie Patual, yan, at kasama rin po natin ang from Pila Laguna, no? Si Sister Tatel, no? Yan, isang mapagpalang umaga dyan sa inyo, sa Tolirik, Pila, Laguna, no, at sa iyong sa pangunguna ni Pastor Eds Rona, syempre, no, at ng ilang pang mga kapastoran diyan at mga kapatid natin sa lugar na yan. Purihin ang Panginoon Diyos sa buhay ninyo at patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Yan, at kasama rin natin syempre ang ating manager. Yan, ang boss ng St. Peter, ang aking classmate, ang aming bossing. Yan, si Ma'am Hazel Esmundo, at regard sa buong family at syempre sa iyong napakagandang baby Ali, no? Yan, purihin ang Diyos sa buhay ninyong buong pamilya. At yan, at kasama rin po natin ay syempre from Dubai. Ito, kasama rin natin ito kagabi sa ating Bible study na pagtalakay po natin doon sa Genesis 5. Ano? At ito po, kasama rin natin muli ngayon from Dubai ang yan, si Maria Bonalos at pagbati sa lahat. At from Lilu Laguna naman, kasama po natin ang Arosena family, no, sa pangunguna po ni Nay Edna. Yan po sa bahayan ng Liliw. Pumingin ng Diyos. Ito po. At sino pa? Ang nababati. Meron pa ba? Baka meron ako na-miss. Kung meron po akong na-miss, dahil nag-rumble lang ito. Kasi hindi natin makontrol minsan yung sa comment section. At kung may nagko-comment, na uuna yung comment niya na napupunta na sa taas. So yan, ayun, kasama rin pala natin ang Pius family from Bacolod City sa mapagpalang umaga sa aking Kuya George Pius sa magandang umaga o God's morning, no? Ang umagang pinagkaloob ng Diyos sa buhay natin. At yan, mga kapatid, sa ating pagkatapos tayo po ang mananalangin. Let's all pray. At nawa, kung meron pa po tayong ibang mga katanungan, comment below, no, para atin pong mapag-usapan. Sa biyaya ng Panginoon Diyos, tumihan natin ano po ating maaring maibahagi. Purihin natin Panginoon Diyos sa oras at araw nito, tayo po ay manalangin. O Ama namin Diyos ng kapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat dahil Ikaw yung Diyos na siyang hindi tumitingin sa kung ano ang kakayahan namin. Kundi tinuturuan mo ang puso namin na sumunod ayon sa iyong kalooban.
Lord, katulad sa aral nito na aming napakinggan, in all the Lord, ways that make turuan mo kami na sumunod sa iyong layunin. Hindi dahil sa meron kaming nakikita namin, Panginoon, ang mga material things sa buhay namin na maganda, kundi dahil, Panginoon, sa eternal promises na pinagkaloob sa amin. For your purpose, Lord, sa mga ganito, na sabihin ang sino na sa katauhan. Lord, pinakita mo rin sa amin, Panginoon, ang curse na nangyayari sa mga pamilya na walang Kristo. Lord, kami po ay dumadalangin na ang curse na ito ay matugunan. Binigay mo sa amin ang sagot, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo na siyang nabubuhay sa krus upang kami ay tubusin at kami mabuhay. Kaya nga, Panginoon, hindi ko nagpapasalamat. Dahil sa revelasyon ito, pinapakita mo ang may pag-asa at hindi huli na lahat ay may pagkakataon na manumbalik sa iyo. Kaya una ng Diyos sa mga Panginoon, kami po ay dumulong sa iyo. Bigyan mo po kami ng lakas at katalinuhan upang magamit namin ang buhay namin ito upang may bahagi rin namin sa iyo. O di kaya, Panginoon, gamitin mo ang bawat kapatid namin upang maabot ang mga kapatid namin na wala pang relasyon sa iyo. Turuan mo kami, Panginoon, ng tamang direksyon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na handang maglingkod. Puso na handang sumunod sa iyo. Pagkalooban mo kami, Panginoon, ng lakas na hindi nagmumula sa aming isip, sa aming puso, mga sariling lakas na pinanggagalingan ng aming buhay. Kasi, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na nanggagaling lamang sa iyo. Karunungan na nagmumula sa iyo. Kaya sa lahat ng ito, Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Patuloy din namin itinadalangin ang bawat isa na pagkalooban mo ng katatagan at i-reveal mo, Panginoon, ang bawat purpose at layunin na ito sa aming buhay. Muli sa lahat ng ito, sa iyo pong papuri at pasasalamat. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na We sing si Yesu Cristo. hallelujah. Amen and amen. Mga kapatid, We let us shout sing the shout of victory. hallelujah. Christ is dying. We Christ is sing risen. hallelujah. Christ will come The again. And Lamb has together, we overcome. are for Christ. Again, We God's sing morning, everyone. hallelujah.